Hello, collective. Love reading tayo. Ito general love reading lamang to. Ibig sabihin nun, hindi lahat makaka-resonate. Okay? Hindi ko rin controlled kung anong makita ng cards dito, kung past, present, or future energies man ito. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Kapag hindi tumutugma, ano ibig sabihin? Common sense? Obviously, hindi para sa inyo reading. Okay? Yung mga mahilig mamilit dyan, may pilit. Ha? Mga interesado sa private reading ko, mag-message privately po kayo sa akin. Nag-iisa lamang po itong Purple Tin official page, yung may blue check sa kanan. Yun lang ang Purple Tin na legit. Pag wala pong blue check sa kanan, hindi po ako yon. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Okay? Okay, ano ba situation ngayon? You have the 8 of Pentacles, you have the 2 of Wands, you have the 4 of Wands. Okay, yung iba dito, pwedeng mag-asawa kayo, pero hindi kayo magkasama ngayon. Pwedeng nasa abroad yung isa, nagtatrabaho doon. O yung iba dito, pwedeng engaged na, kaya lang magkalayo kayo, hindi kayo magkasama sa ngayon. Nga, sabi ko more on, LDR energy. Kasi nga kailangan mag-abroad para magtrabaho sa ibang bansa. Mas kumbaga, kailangan, importante. Okay? So, kanya-kanya kayo ngayon. Sabihin, parang nakafocus kayo ngayon dun sa mga priorities nyo. Or yan, kung halimbawa hindi kayo LDR, pwedeng, focus kayo ngayon pareho sa kanya-kanya nyong careers. Baka yung iba sa inyo dito, wala masyadong time. Siguro yun yung problem or kulang sa communication. Nasasagap ako energy dito ng parang natotorture or magulong-magulo yung isip. Pwedeng namang problema, nag-aalala. Sagittarius energy meron. Ow. So, dito sa isang side, meron ditong parang may tinatagong sikreto. Tapos yung isang person dito sa kabila nag-overthink. Namumroblema, nag-iisip. Actually, energy dito sa kaliwa, bahala na kayo mag-identify aling energy kayo dito. No? Yung isa dito, parang iniisip niya is makipaghiwalay na lang, makipag-break na lang. Kasi nga parang nahihirapan na tong isa. O ayan, baka LDR nga kayo. O pwedeng hindi kayo mag-asawa dito, pero LDR, sabihin na natin magjowa. Okay? Nahihirapan na itong person sa kaliwa. O, ikaw ba yan o siya? Bahala na kayo ha. Hindi ko alam. Pwedeng magkabaliktad kasi yung mga tinutukoy ko eh.
Tsaka hindi naman ako psychic, hindi ko alam kung alin yung energies nyo dyan. Pero yung isa kasi dito mukhang may history or may ginagawang kalukuhan or cheating dito sa kanan. Maharot. Maharot tong si person sa kanan. Pwede sabihin na natin, pwedeng, naging marupok. Pwedeng pumatol sa iba, pwedeng nag-cheat, nag-flirt, no? And, itong isa siguro, person sa kaliwa, kung ikaw man yan, o yung person mo, siya parang napagod na siya nagtiis na siguro to. Nagtitiis lang ng matagal na panahon na. Puro pasensya, puro pananahimik, pagtitiis. Okay, nagsinungaling. Nag-deceive, nagsinungaling. Itong person sa kanan, kung ikaw yan. Kaninong energy ka dyan? Oo nga. Itong person sa kanan, mahilig tong, madali tong, ba yun? Mahila ng tukso. Marufok. Marufok energy. Madaling pumatol, mabilis ma-attract, ma-fall. Okay, itong person sa kaliwa, alam mo yun, nandun yung pagmamahal niya, kaya lang, itong person na to, kahit, di ba minsan ganun, kahit mahal mo pa yung tao, pag sobrang sakit na, di ba, napapagod din ang puso. Napapagod din. Okay? So, matagal na, pwedeng matagal na or pinag-iisipan na, pinagpaplanuhan na anong gagawin nito person sa kaliwa At yun na nga, siguro nga, hindi na rin niya kasi masikmura, hindi na rin siya wala na rin siyang peace of mind. No? Ito gusto niya is maayos, matahimik na relationship, pero iba kasi yung ginagawa nitong energy sa kanan ng person sa kanan kung sino man sa inyo yan. Okay, may pagka-charming din kasi to, siguro malakas sex appeal, baka maraming nagkaagusto. Kaso, pumapatol naman kasi siya. Or pwede nga may past record or may history na to ng kalokohan, flirtation, no? Yun. Actually, parang may affair tong isa talaga. Nagka-affair siya sa isang pwedeng katrabaho niya or boss. Ito yung person sa kanan. For sure, very, very specific yung details na yun. So, pwedeng hindi lahat makaka-relate doon. Pero yun lang yung kanina ko pang na-pick up na energy nung nakita ko to. Na parang itong person sa kanan, kung sino man sa inyong dalawa yan, parang nagkaroon siya ng involvement, connection sa isang katrabaho or boss. So siguro, sumingaw yung baho, wala naman lihim na, alam mo na pwede nating itago forever. Kumbaga, kung yung utot nga, di ba, sumisingaw, maaamoy natin. So yun. Actually, parang nagkaroon ng parang scandal or whatever. Siyempre, unethical na, lalo na nasa workplace. Diba? Pero itong isa is naging mapasensya siya, naging forgiving siya, matiisin, tinry niyang maging kalmado, magstay, pero napuno na rin. Hindi niya na rin kaya Nahihirapan na tong person na to, kaya nga ang plano niya is makipaghiwalay na lang for good. Okay? Lalo na kasi kung LDR to, hindi na, torture di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba kanina, parang natutorture siya.
Hindi rin niya kasi kaya rin yung ganun na okay lang sana yung long distance kung pareho naman kayong loyal sa isa't isa, no? Eh kaso pag ganito, may trust issues na tong si person sa left, kung ikaw man yan o siya. Lalo na kung merong history ng deceit, kalokohan, okay? Pwedeng mas bata to, yung person sa kanan. To, pwedeng mas bata siya. Kung sino man yan sa inyo. O, parang eto kasi inisip niya eh. Ang laki na ng risk na, alam mo yun, dami niya nang tiniis dito sa relationship na to, sa connection na to, ang dami niya nang paghihirap. Worth it pa ba? Worth it pa ba na magtiis, magstay? Lalong-lalo na kung may nangyayaring ganyan or nang mangyayari pa lang or nangyari na ganyan. Nakalokohan. Okay? Kasi itong isa seryoso to eh. Love niya itong person sa kanan, kung sino man yung mga energies na tinutukoy sa kanan. Love niya eh. Ngayon, sabi ko nga, kahit mahal, itong person na to, eh gagawa na lang siya ng desisyon. No? Choice lang talaga yan eh, whether i-keep pa ba tong relationship na to or hindi na, since siya na naman yung natutorture, nahihirapan na sasaktan dito. Dahil nga sa ginawang betrayal, deceit nitong isa. Sad oh. Sad energy, nag-iisip ng mabuti. Page, malakas sa energy ng page. Pwedeng, water. Ayan, nangihingi siya ng sign, nagpipray siya, Lord, bigyan mo ako ng sign. I-give up ko na ba tong relationship na to? No? Kahit mahal ko pa to, give me a sign. Nangingi ng sign to eh, person sa left eh. Ayan no, nagkaroon talaga ng pangangaliwa. Pagpo-flirt, pagsama sa iba, pag-betray, pag-cheat. O pwedeng nagkaroon din ng ghosting. Pwedeng pwedeng mag-sorry to. Pwedeng mag-sorry yung person sa kanan, yung gumawa ng kalokohan. Pwedeng mag-alok uli yan ng Pwedeng manghingi uli ng another chance, mangako uli, ofera na naman niya tong si person sa kaliwa na na-betray. Pero parang ang gusto na lang netong person sa kaliwa is mag-move forward na lang, mag-move on na lang. Sabi ko nga mahal niya pero alam mo yun, enough is enough. Yun yung energy niya. Kahit mahal pa niya to. Okay? So yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa inyong love reading. Thank you so much for watching. Don't forget to like, follow, or subscribe. Leave ng comment dyan kung nakarelate kayo. Pa-share na rin, malaking tulong yan. Kung na-appreciate nyo po ito, yung aking reading, pwede naman po kayong mag-join ng membership, mag-avail ng subscription din, or magpadala ng Star Super Thanks. Love you all. God bless. Babush.